Walang nakakaalam na may batang lalaki na nagtatago ng pera sa kanyang locker sa paaralan. Hanggang isang araw, nahuli siya ng kanyang guro na nagbubukas ng locker at napansin ang ilang mga pera rito. Ang mga akda ni Shakespeare at halos lahat ng uri ng panitikan ang humubog sa buhay at trabaho ni Ginang Haakenson. Ito ang kanyang itinuturo sa kanyang mga estudyante at lubos niyang pinapahalagahan ang kanyang propesyon. Minamahal ni Ginang Haakenson ang kanyang trabaho bilang guro. Binibigyan niya ng pansin ang bawat isa sa kanyang mga estudyante at espesyal na pansin ang mga bata na nangangailangan ng karagdagang alaga tulad ni Tammy Harper. Kasapi si Tammy sa isang mahirap na pamilya at halos wala siyang mga kaibigan. Ang batang ito ay masipag ngunit mahina sa ibang asignatura maliban sa panitikan. Ang nadarama ni Ginang Haakenson ang panghihinayang para sa kanya. Kinausap niya ang iba pang mga guro upang hilingin na bigyan nila ng mas maraming pansin si Tammy. Ngunit hindi lahat ay katulad niya. Sa kanyang lubos na pagkabigla at pagtataka, isang araw, nakita ni Ginang Haakenson si Tammy na gumagawa ng kakaibang bagay. Kinukuha niya ang ilang pera na nahulog sa sahig at inilalagay ito pabalik sa kanyang locker. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng guro sa labis na pagtataka. Saan niya nakuha ang lahat ng perang iyon? Ito ang unang tanong na sumagi sa kanyang nag-aalalang isipan. Isang araw ay abala si Ginang Haakenson upang ihanda ang mga gagamitin sa pagsusulit at nagulat siya na makita si Tammy malapit sa kanyang locker nang umalis siya sa kanyang silid. Kawawa naman ang bata, buntong hininga niya habang tinitingnan niya si Tammy. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa niya dito hanggang ngayon. Nagpasya si Ginang Haakenson na kausapin si Tammy nang makita niyang nahihirapan itong buksan ang locker. Iniisip niya na tila nasira ito at nagpasya na tulungan siya. Sa mismong sandali, binuksan ito ng bata ng buong lakas at nagulantang si Ginang Haakenson sa pagkakita sa mga bagay na nahulog mula rito. Pera, limpak-limpak na pera. Ito ay nasa sahig lamang. Napansin ni Ginang Haakenson ang isang takot sa mga mata ni Tammy habang ibinabalik niya ang lahat ng ito sa kanyang locker. Napunta ang kanyang kamay sa kanyang bibig sa pagkabigla. Ano ba ang iniisip nitong batang ito? Paano niya nakuha ang ganitong kalaking pera? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi siya nagtuon sa kanyang mga aralin? Buong paaralan ay alam na galing sa simpleng pamumuhay si Tammy, kaya't ang pera ay tiyak na hindi galing sa kanyang tahanan o magulang. Bukod dito, ang bata ay napakahirap na hindi niya magawang makabili ng bagong damit at sapatos. Nagpapalit si Tammy sa pagitan ng dalawang set ng damit na kung minsan ay may amoy pa. Gulong-gulo ang pag-iisip ni Ginang Haakenson kung saan maaaring nakuha ni Tammy ang lahat ng pera na iyon. Hindi niya ito maaaring baliwalain dahil mahal niya ito at sa makatuwid, isa lamang siyang maliit na bata na wala pang masyadong muwang sa nangyayari sa paligid. Pinipilit niyang ngumiti sa kanyang mukha. Nagpasya siyang lumapit sa kanya. Siya'y abala sa pagpulot ng mga pera kaya tumulong si Ginang Haakenson sa kanya. Ngunit tila natatakot ang bata. Ginang Haakenson, ikaw pala yan. Ito ang aking pera. Sambit ni Tammy at walang imik si Ginang Haakenson habang tuloy-tuloy ang pagdampot ng pera ni Tammy na nagkalat sa sahig. At maya-maya pa ay nagsalita si Ginang Haakenson. Kung hindi mo mamasamain ay saan mo nakuha ang ganitong karaming pera? Dagdag pa ni Ginang Haakenson ay alam niya na hindi tama na makialam sa buhay ng ibang tao. Ngunit sa tingin niya ay kailangan ito ng isang paliwanag. Napansin ni Ginang Haakenson ang mga luha na umagos sa mga mata ni Tammy. Pwede ba? Pwede mo bang ibalik sa akin ang perang iyon, Ginang Haakenson? Kailangan ko ito. Pakiusap. Narito, sabay abot ni Ginang Haakenson ng mga napulot niyang pera sa bata na agad naman itong inilagay ni Tammy sa kanyang locker. Pagkatapos ay nagsabi siya ng isang munting pasasalamat. Ngunit nais ni Ginang Haakenson na alamin ang punot dulo nito.
Saan mo nakuha ang perang iyon, Tammy? May problema ka ba? Mayroon bang nagpilit sa'yo? Alam mo na, pumasok sa mga hindi tama tulad ng pagnanakaw. Tumango si Tammy. Ano ba, Tammy? Tingnan mo, hindi mo kailangang mag-alala. Tutulungan kita, okay? Mabait kang bata, Tammy, at alam ko yan. Tahimik lang si Tammy at ilang sandali pa ay bigla niyang sinabi na, ang tatay ko. Ang tatay mo? Siya ba ang nagbigay sa iyo ng lahat ng perang iyon? Tanong ni Ginang Hackinson. Tumango ulit si Tammy. Masama siya, Ginang Hackinson. Hindi niya kami mahal ng kapatid ko. Habang patuloy na ibinabahagi ni Tammy ang kanyang kwento, nahihirapan si Ginang Hackinson na pigilan ang kanyang mga luha. Isiniwalat rin ni Tammy na namatay ang kanyang ina ilang taon na ang nakakalipas at hindi nag-aalala sa kanya o sa kanyang kapatid ang kanyang ama. Naging suga pa ito sa alak at iginagastos para pang-inom ang kanyang sahod. May kapatid na batang babae si Tammy, si Miley, at siya ay isang napakatalinong bata. Gustong-gusto niya mag-aral, ngunit tutol dito ang kanyang ama. Kaya't nag-ipon si Tammy ng lahat ng perang inaabot sa kanya ng kanyang lola para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Pwedeng makapasok siya sa paaralan sa susunod na taon kung mag-iipon ako ng pera, Ginang Hackinson. Bulong ni Tammy habang umiiyak ito. Ako ang nakakatanda at gusto kong alagaan siya. Sasabihin ko sa tatay na ayaw ko nang pumasok sa paaralan para makapasok si Miley. Siya ang aking maliit na kapatid at kung itatago ko ang pera sa bahay, kukunin ito ng tatay. Hindi, Tammy, sabi ni Ginang Hackinson. Kayo ng iyong kapatid, pareho kayong dapat makapag-aral. Walang karapatan ng iyong ama na pigilan kayo na makapag-aral. Alam ko na ikaw ay isang nakakatanda na kapatid, ngunit hindi sapat na malaki ang iyong nararamdaman na pasanin. Dalhin mo ako sa inyong bahay at ako ang makikipag-usap sa iyong ama. Huwag kang mag-alala, okay? Ginawa ni Tammy ang sinabi ni Ginang Hackinson at nagulat siya sa kalagayan ng pamumuhay ni Tammy at ng kanyang kapatid. Ang kanilang bahay ay tila hindi nagawang linisan man lang ng ilang taon at amoy alak pa ang paligid. Humiling si Ginang Hackinson kay Tammy at Miley na pumunta sa kanilang mga kwarto at saka siya nakipag-usap sa kanilang ama, si Derek, na nagalit nang banggitin niya kung gaano kasagabal ang pagiging hindi responsable niya bilang isang ama. Sino ka ba para makialam sa aming buhay? Sila ay aking mga anak at itataguyod ko sila ayon sa aking pananaw. Sagot naman ni Ginang Hackinson ng may kalmadong tono. Maaaring hindi dapat humantong sa ganito. Ikaw ang ama ng mga bata at kailangan nila ng sapat na atensyon mo. Alam mo bang labis na naaapektuhan ang mga anak mo sa pinagagawa mo? Wala kang karapatang pumasok sa aking bahay at makialam sa mga ginagawa ko. Bulalas ni Ginoong Harper. Marahil ay matapang kang babae, ngunit hindi magiging matagumpay ang mga ninanais mo. Mabuti pa ay umalis ka na lang. Sir, kung sa tingin mo ay ito ay isang banta, nagkakamali ka po. Para sa akin, ito ay pag-aalala ng isang guro para sa kanyang mga estudyante. May alam ka ba kung ano ang pinagdadaanan ng iyong anak sa paaralan? Sa palagay ko ay wala. Wala siyang mga kaibigan at bumabagsak siya sa kanyang mga pagsusulit. Bakit? Dahil mas nababahala siya sa kanyang kapatid kaysa sa kanyang sarili. Bilang isang ama, nabigo mo siya, ngunit bilang kanyang guro, hindi ko siya pwedeng biguin. Si Ginang Hackinson ay may masamang karanasan noong kanyang kabataan. Nawalan siya ng ina bunsod ng pagkaadik. Ang tatay naman niya ay lasinggero rin at iniwan din siya nito at nag-asawa ng iba. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola na may pangungulila sa pagmamahal ng isang ina at ama. Kaya't ayaw niyang magkaroon sina Tammy at Miley ng ganoong uri ng kinabukasan. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang kumbinsihin si Ginoong Harper na ayusin ang kanyang mga gawi at alagaan ang kanyang mga anak. Na sa huli ay nakumbinsi din niya ito at biglang natauhan.
Nag-aalok siya na sagutin ang gastos para sa kanyang therapy at counseling para sa kanyang agarang recovery. Dahil sa kanyang mga pagsisikap, sa loob ng 1 taon, hindi na halos makilala ni Ginang Hackinson ang dating si Ginoong Harper dahilan sa pagbabago nito. Nagpapasalamat siya kay Ginang Hackinson para sa kanyang tulong, ngunit ang pagpapahalaga na iyon ay mabilis na naging isang mas malalim at espesyal na bagay. Natagpuan ni Tammy at Miley ang isang ina sa katauhan ni Ginang Hackinson na dinaglaon ay nahulog ang loob nito kay Ginoong Harper at nagkaibigan. Sa huli ay si Ginang Hackinson ay ganap nang naging ina ni Tammy at Miley at namuhay na larawan ng masayang pamilya. Ano man ang ating pinagdadaanan, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Binigyan ni Ginang Hackinson si Ginoong Harper ng pagkakataon na maghilom ang sugat ng kahapon at alagaan ang kanyang mga anak, at ang pagkakataong iyon ay tuluyang naganap. Ang pinsala na nagawa sa isang bata ay hindi na maaaring mabawi pa, kaya't tulungan ang isang bata na nangangailangan hanggat maaari pa. Dahil sa kanyang mga pagsisikap, nailigtas ni Ginang Hackinson ang 2 bata at ang kanilang ama mula sa isang malungkot na kinabukasan. Na-inspire ka ba sa kwentong ito? Maaari ninyong ibahagi ang inyong opinion sa comment section tungkol sa kwento na ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Maaaring sila ay ma-inspire at mabigyan ng saya ang kanilang araw. Huwag ring kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa iba pang mga kaabang-abang na kwento na siguradong magbibigay sa inyo ng isang inspirasyon. Maraming salamat at hanggang sa muli. Kapahina, ingat, and God bless.